Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mukhang silang dalawa ang matitira dito sa dulo ng laban. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Grabe ang kabugan ng mga kandidata, lalo na ngayon nandito sila sa Aqua Boracay. Talagang Diyos ko, maluloka ka sa mga eksena nila. At syempre dito makikita mo ang consistency ng mga candidates kasi from the start until now, sino ba ang mga kumakabog? At syempre, lahat naman sila ay paandar na, lahat sila kanya-kanya silang eksena, kanya-kanya silang ganap. Pero isa sa mga nakikita ko na talagang very consistent sa competition na to, ang pambato ng La Union. Grabe, talagang from day 1 hanggang kahapon, hanggang ngayon, makikita mo talaga na grabe ang pasabog niya, grabe ang paandar niya. Sa unang araw, meron siyang, tawag dito, yung siya, bandana sa ulo. Diyos ko, ang ganda-ganda doon ng pambato ng La Union na si Bea Milan. At dito talaga masasabi ko na kumukhang siya talaga yung mananalong Miss Universe Philippines. Kasi grabe, lalo na yung napanood ko yung video na ginawa nila. Oh my gosh, ang ganda, ang panalo, ang winner ng eksena. Dito masasabi ko talagang I think ang lakas talaga ng pambato ng La Union. So, kung naghahanap ka ng pang Miss Universe, ewan ko, kung hindi ka pa kumbinsido sa mga ipinakita niya dahil grabe naman talaga. Kumakabog, ume-eksena at saya, di ba? So, yon. Pero syempre, bukod dyan kay La Union, nakita ko din na hindi rin nagpakabog sa eksena ang pambato ng Pampanga. Dahil si Pampanga ay talaga namang umariba din ng bonggang-bongga kahapon. So, nung first day, hindi siya masyado nag-shine, parang soso lang, na parang ang datingan ng ginawa niya mala Marimar. Pero nung second day, nakita ko na may napanood ako kahapon na nasa beach siya, na naka-swimsuit na gold. Ayun, so ang bongga. Pero sabi ko nga, parang ayun lang, medyo na lang ako kasi nawa-wonder lang ako na mamaya pa-Miss Grand na yung dating, di ba? So yon. Pero kung titignan natin, mukha ni Pampanga ay nako winner, kabog, panalo, talagang lumalaban. So isa siya sa mga nakikita ko na pwede talagang makarating sa top 5 ngayon ng Miss Universe Philippines. Kahit tinanong ko nga si Kaysel nung isang araw o kahapon, so tinanong ko siya, tinawagan ko sila RJ, sabi nila sa akin na talaga daw medyo talaga malakas daw talaga yung pambato din talaga ng Pampanga. Pwede daw talagang makarating sa top 5 at pwedeng maging Miss Supranational. Isa din sa mga nakita nila at napansin sa April, no? Sa April Smith. Ako to be honest, sa April, tulad nga na sinabi ko, maganda yung laro ni April, no? So parang mas panalo yung game niya more than sa laro ni Miss tawag dito, sa laro ni Miss Cebu Province. So yun, so medyo parang mas na-impress ako talaga dito kay April Smith. At sabi ko nga sa April Smith, pwede din talagang maging Miss supranational. So tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa ni Pampanga kukuha ng pwesto ng supranational. Pero ako naisip ko lang sa totoo lang, kung si April ay gagawin nilang supranational, kung naghahanap ng Black Beauty, I think si April Smith to. Kung gusto natin ng bagong potahe para sa supranational, para ibang flavor naman, kasi hindi pa tayo nakakapag-try talaga ng Black Beauty. Pero kung ganun ang mindset ng organization, I think it's April Smith. At maganda naman kay April Smith, lumalaban at may laban, di ba? So sabi ko nga,
maganda rin i-package talaga sa supranational. And then, kung maghahanap ka ng talagang mistisa at parang gusto mong pantayan yung katulad ni Brazil nung nakaraang taon, kung gusto mo na magkaroon ng Brazil ng Pilipinas o parang ganon na representative natin dito sa Miss Supranational, I think go for ato na nga kay Miss Pampanga. So yun. So tingnan natin kung sino sa kanila ang maglalaro ng bonggong-bongga sa competition na to. And then I'm so excited. Isa din sa mga namataan ko kahapon ay eto. Nung unang araw hindi ko masyado napansin ang pambato ng Taguig sa day 1 nila. Pero yesterday, merong eksena si Taguig na talaga naman, oh my gosh, sabi ko si Bella Ismael, nakakaloka. So iba talaga rin ang Bella Ismael. Lumalaban din. Styling perfect. Makeup perfect. She look fresh at ayun nga lang, medyo may kalinitan lang talaga. Pero kung titignan mo yung proseso niya as a candidate, ay panalo. So talagang may impress ka at sasabihin mo, ay eto na yung pang Miss Universe din. So parang makikita mo talaga ng malakas din ang laban ng Taguig dito sa competition. So I'm so excited sa kanilang dalawa. So tinanong ko nga si Gazel, kamusta si Taguig? Ang sabi sa akin ni Gazel yesterday ay, Mama Sam, pag nakita mo siya in person, mukhang may laban talaga. So yun. So in fairness naman, kay Taguig, nakikitaan naman na natin talaga ng potential yan. Di ba sinabi ko nga sa inyo sa live ko yesterday na ang pambato ng Taguig ay pwede talagang mag-dominate sa competition na to. Kung hindi yan Miss Universe Philippines, eh sabi ko nga, siguro runners up. But kung universe ang pag-uusapan, may laban talaga si Bella Ismael. And I hope na sana kung hindi man siya makakuha ng universe ay mabigyan siya ng ibang corona kahit Cosmo, di ba? So yun. So I'm so excited for Bella Ismael. Si Bella Ismael ang isa sa mga nakikita ko na malakas ang laban dito sa competition. So eto, so sabing gano'n, sino ang possible na mag last to standing? Kasi di ba si Baguio lumalaban din si Baguio. To be honest, medyo talagang kakabahan ka sa laro na to. Kasi kahit nga si Baguio ay nagbibigay ng magandang performance, at kung titignan mo si Miss Baguio, hindi mo pwedeng isnabin yung beauty niya. Pero kasi si Baguio, pwede kasi siya kahit saan eh. Pwedeng maging Miss Cosmo, pwedeng maging Miss Universe Philippines, pwedeng maging Miss Charm, pwede din siya maging Miss, tawag dito, maging Miss Eco. So maraming choices para kay Miss Baguio more than kay Bella Ismael ha. Kasi si Bella Ismael yung kanyang personalidad parang pang Miss Universe lang talaga. Yung mga tipong gano'n. Pag dinala mo na nga siya sa Cosmo, medyo alanganin na eh. Na parang gano'n din si Bea, di ba? So yun. So talagang medyo mapapawonder ka na parang ano ba talaga ang corona na pwede kay Taguig. Pero kay Baguio, kay Roxy, parang kahit anong corona, parang pwede talaga, kaya hindi ka mawo-worry. So, ang iisipin mo, kung hindi mo siya manalong Miss Universe Philippines, eh mabibigyan pa rin talaga siya ng kahit anong corona kung tatanggap siya. Ngayon, so sino ba ang possible na pwede talagang matira sa dulo ng competition? For now, so nakita ko dito sa Aqua Boracay at according nga kay Gazel din, sa observation nila, so ang dalawang malakas na nakikita ko dito ay I think si Taguig at saka si Bea Milan, Windorski. Silang dalawa yung nakikita ko na naglalaban sa corona ng Miss Universe Philippines. Silang dalawa yung nakikita ko na pwedeng potential na mag-uwi ng corona. Isa sa kanila, di ba, ng Miss Universe Philippines. Kaya lang kasi parang ang pinaka nakikita ko talagang tinik talaga sa lahat, syempre si Bea Milan Windorski. So si Bea kasi, yung kanyang looks na ipinapakita or yung kanyang galawan dito sa competition, talagang masasabi mo total package at wala talagang duda. Yung tipong hindi ka magdadalawang isip na gawin siyang Miss Universe Philippines kasi she is. Diba? So, yung galawan niya, high level na eh. Kumbaga, kung si Taguig, ang ginagawa niya dito, pang Miss Universe Philippines. Pero si Bea, ang ginagawa niya dito ay pang Miss Universe na. So, ganun yung diferensya nilang dalawa. Pero sabi ko nga, pag nagsalpok tong dalawa sa dulo ng competition, possible din na mangyari yon at possible din talaga na silang dalawa ang matira. Kasi silang dalawa yung nagsasabi na, hey, I'm here.
I am your next Miss Universe Philippines. Di ba? So, kahit si Taguig maliit lang si Taguig pero yung caliber na binibigay niya dito, yung quality pang Miss Universe Philippines din And then kahit si Bea, talagang hindi mo na matatanggihan. So magkakatalo na lang talaga dito sa Q&A kung paano nila sasagutin. Yung Q&A nila, yung kung ano yung mapapatapat sa kanilang tanong at kung may impress ba nila ang kurado. So yon. So I'm so excited dahil magandang laban to para sa Miss Universe Philippines for 2026. At hindi lang naman sila ang nag-aagawan dito sa Corona, kahit hindi naman yung iba. Pero for now, ang nakikita kong very top sa competition na to, Bea Milan Windorski and si Bella Ismael ng Taguig. So, maybe La Union or Taguig talaga ang possible na mag-last two standing sa competition ng Miss Universe Philippines as for now, di ba? So sa ngayon pa lang yan. So abangan natin sa mga susunod pang mga araw kung mababago ba to, kung magkakaroon ba ng pagbabago yung kanilang mga eksena at ganap, kung talaga ba tuluyan na ba talaga tayo makukonvince na sila talaga ang pang Miss Universe, di ba? So kailangan natin sila tutukan ng bonggang-bongga at abangan ang mga galawan nila. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, see you tomorrow guys. Thank you.